Dito i-review mo lang kung ang lahat ng personal information na binigay mo ay tama. Kapag tama lahat, ay mag-scroll dyan ka lang at i-check ang maliit na box dito. Then kapag okay na, ay click lang ang next. At nasubmit na natin ang registration ng ating Smart o TNT na SIM card. Ang gagawin na lang natin next ay hintayin ang confirmation ni Smart o TNT kung successful ba ang registration ng ating SIM card. So, hello kaibigan. Ayan, welcome back to my channel. Welcome back. So, in this video, turuan ko naman kayo kung paano nga ba mag-register ng ating mga TNT na SIM card. Okay? Kung meron ka TNT na SIM card, ay ang video na to para sa iyo. So, dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano nga ba yan i-register na napakadali lang at walang kahirap-hirap. Okay, so make sure na don't skip this video until the end para maturuan ko kayo dito step by step. Lalo na sa bandang huli ng part ng video na to. Napaka-importante po doon. Okay, so ito na kaibigan, tuturuan ko na kayo so hindi ko na papatagalin. So ito na kaibigan, tuturuan ko na kayo kung paano yan gawin. Una ay kailangan mong mag-open ng kahit anong browser. Ang gagamitin ko ay Google Chrome. Pero depende pa rin yan sa iyo kung anong browser ang gagamitin mo. Ito sa web address ng iyong browser, itype natin ang smart.com.ph/simreg. At nandito na tayo sa SIM card registration page o registration website ni Smart at TNT. So dito may 3 steps lang para makapag-register tayo ng ating SIM card. Okay, scroll down na muna tayo. Then dito, ang unang ilalagay natin ay ang mobile number ng Smart o TNT na SIM card na ipapa-register natin. Then pagkatapos niyan ay pwede mong basahin muna ang terms and conditions ni Smart at TNT, pati na rin ang privacy notice. I-click mo lang kung gusto mong basahin. At yung pagtapos mo ng basahin ay pwede mo nang i-check tong box dito kung agree ka sa mga nabasa mo. Then pagkatapos mong ma-check ang box ay magiging green na yung send OTP na button. Pindutin mo lang tong send OTP na button. Then pagkatapos niyan ay magsisend sila ng 6 digits verification code sa mobile number na iyong nilagay dito. Yan ay para ma-verify nila na ikaw talaga ang may-ari ng SIM card. At ito na nga, dumating na yung text message. I-open lang natin. So ito yung verification code. I-type lang natin yan dito. Pagkatapos mong i-type, ay click mo lang ang Verify OTP. At na-verify na natin ang ating mobile number. Now, i-click mo lang tong OK. At ang next step ay mag-fill out na tayo ng ating personal information. So dito ang una nating iselect ay ang type of registration. So ang una dito ay I am registering a newly bought SIM. Isa-select mo to kung bagong bili yung Smart o TNT SIM card ang ipapa-register mo. At dito naman sa I am registering my old SIM, isa-select mo lang yan kung matagal mo nang ginagamit ang SIM card na ipapa-register mo. At dito naman sa pangatlo at pang-apat, since hindi nga pwede mag-register ang mga minors na 18 below, kailangan na ang SIM cards nila ay papangalan sa kanilang parents o guardians. At dapat yung parent o guardian mismo ang mag-register ng SIM card. So kung ikaw yung parent o guardian ng may-ari ng SIM card, itong pangatlo at pang-apat ang pipiliin mo. Piliin mo ang pangatlo kung bago yung SIM card at pang-apat naman kung matagal nang ginagamit. Then proceed na tayo dito sa customer information. Dito ay make sure mo lang na tama ang lahat ng personal information na ibibigay mo. Bawal maglagay ng ibang pangalan at bawal maglagay ng maling personal information. Dahil mag-a-upload tayo ng ating valid ID. Dito sa nationality, piliin mo kung saang bansa ka naninirahan. Sa akin, syempre, Philippines. Then ang next, ito na nga, mag-a-upload na tayo ng ating valid ID. Maraming choices dito. Piliin mo lang kung anong klaseng valid ID ang meron ka. Sa akin ay driver's license, kaya i-click ko lang tong driver's license. At ang next na gagawin natin ay pipicturean na natin ang ating valid ID. Pwede natin i-click tong exclamation mark sa kanan ng ID verification para i-check ang guidelines sa pagkuha ng picture ng ating valid ID. Ang unang sabi dito ay siyempre dapat valid yung ID at hindi expired.
Then ang pangalawa ay dapat may sapat na ilaw kung saang room o lugar ka man nagtitake ng picture para maliwanag at maganda ang quality ng makukuha mong picture. Then ang pangatlo ay dapat malinaw at nababasa ang lahat ng information na nasa valid ID mo. Then ang pang-apat ay dapat tama yung orientation o position ng iyong valid ID bago ka mag-take ng picture. Then kapag tapos mo ng basahin, ay pwede mo na i-click tong take photo. So mag-take na tayo ng picture. Kung makikita natin dito, merong rectangle na frame. Dito natin i-position sa loob ng frame ang ating valid ID. Then para mag-take nga ng picture, ay i-click mo lang tong blue na button dito sa ilalim. At ayan, tapos ko ng picturean ang aking valid ID. Dito may option tayo na mag-retake kung sa tingin mo ay hindi maganda yung pagka-picture ng valid ID. Pero kung sa tingin mo ay okay na, pwede mo na i-click tong submit. At hintayin lang natin na ma-upload yung valid ID natin. Then ang next na gagawin natin ay i-scan yung face natin. May 4 na tips dito para magiging successful yung pag-scan ng face mo. Una dito ay dapat pa din na may sapat na ilaw kung saan ka nagtitake ng picture. Pangalawa ay dapat ipasok mo ang iyong ulo sa loob ng circle na frame na ito. At ang pangatlo ay maghintay lang ng mga ilang segundo habang nasa loob ng frame ang mukha mo. Then ang pang-apat ay syempre bawal magsuot ng face mask. So para start na ay i-click lang natin tong scan face. So dito ipasok lang natin ang face natin sa loob ng circle. Then ang sabi dito ay mag-blink o kumarap ka lang at after niyan ay matatapos na yung scan. At ito na nga successful yung ID verification natin. I-click lang natin tong OK. Dito automatic na nalagyan yung ID card number na box na detect nila yan dun sa valid ID natin na in-upload. Pati yung first name, middle name at last name ko ay nalagyan na din. Then kung ikaw nga pala ay walang middle name, ay i-check mo lang tong I have no legal middle name. Yung birthday ko ay automatic na nalagyan na din, pati yung sex. Check mo lang kung tama ang lahat ng information na nakalagay. Then kapag okay na lahat, ay i-click mo lang tong next. Dito na tayo sa address information. Ang unang ilalagay natin dito ay ang ating house o lot number. Kung wala kang house o lot number, ay pwede mo lang lagyan ng N/A, means not applicable. Ilagay mo rin ang iyong street, sa akin wala kaya N/A pa rin. Ilagay mo rin ang iyong village o subdivision kung meron, sa akin wala pa rin. Pati sa unit o floor wala rin ako, N/A. Then sa building ay wala pa rin. Sa province ilagay mo lang kung saan province ka nakatira. Ilagay mo din ang iyong city o municipality. At ilagay mo rin ang iyong barangay. Then dito sa zip code, kapag i-click mo to ay automatic na may lalabas na number kung tapos mo nang lagyan yung nasa itaas na mga boxes. Ang gagawin mo na lang ay i-click ang number na ito. Kung walang lumabas dyan na zip code, ay lagyan mo na lang. Kung hindi mo alam ang zip code ng iyong address, ay pwede mo itong i-google. Then kapag tapos na ay mag-proceed na tayo dito sa alternate contact information. Dito maglagay lang tayo ng ibang mobile number, kahit anong mobile number. Dito kaya ko-contact ni Smart o TNT kung sakaling kailangan nila ng karagdagang information tungkol sa iyo. Then maglagay ka rin ng email address. At yung pagtapos na lahat ay i-click mo na tong next. Dito i-review mo lang kung ang lahat ng personal information na binigay mo ay tama. Kapag tama lahat, ay mag-scroll dyan ka lang at i-check ang maliit na box dito. Then kapag okay na, ay click lang ang next.
At nasubmit na natin ang registration ng ating Smart o TNT na SIM card. Ang gagawin na lang natin next ay hintayin ang confirmation ni Smart o TNT kung successful ba ang registration ng ating SIM card. Huwag mong kalimutang i-copy o i-screenshot yung control number mo. Magagamit mo yan sa future kung sakaling need mo ng patunay na ikaw ay nakapag-register ng SIM card. Meron din akong tutorials kung paano i-register ang TM, Globe at Dito SIM card. So, this is the end of our video, kaibigan. Ayan. So, ganun lang talaga mag-register natin mga TNT SIM card. So, I hope natulungan kita sa video na to. At kung natulungan kita, I don't forget to like and subscribe para malaman ko rin kung sino pa yung matulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat, kaibigan, sa panonood. And thank you for watching. God bless.